May I request everybody to please rise. Mayong buntag sa tanan. As I remember, when the old songs, usahay dili na nato matugtog, no? Because we are now in this present or in this new era. Nagkana kayong mga kanta na pangbatanon, moderno. But we need to reminisce the songs in the 1970s or even 80s that I think some of the Christians or the children of God right now they are preferred with these songs. No, that's why this morning we need to reminisce the song, an old song, but still it's very fresh in our mind and in our hearts that we need this song to worship God, to praise Him, because He is our Lord that we need to glorify. In Psalms chapter 96, verse 7 to verse 9, ascribe to the Lord, O you families of peoples. Ascribe to the Lord glory and strength. Give to the Lord the glory due His name. Bring an offering and come before Him into His courts. O worship the Lord in the beauty of holiness. Church, let us worship our God. Worshiping God, let us feel the presence of the Holy Spirit that dwells in us this morning. Lord, accept our worship
accept our praises. Because you are the only God that we need to worship, to adore, and even to glorify and magnify. You are beautiful, O God, beyond description. You are beautiful beyond description. Too marvelous for words, too wonderful for comprehension, like nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the depths of your love? You are beautiful beyond description, majesty enthroned above. I stand in awe of you. I stand in awe of you. Only God to whom all praise is due. I stand in awe of description. Yet God crossed you for my sin. In agony and deep affliction, God, oh that I might enter in. Who can grasp the tender compassion? Who can fathom this mercy so great? You are beautiful beyond description. Lamb of God who died for me. And I stand in awe of you. I stand in awe of you. Only God to whom all praise is due. I stand in awe of you. I stand in awe of you. I stand in awe of you. Only God to whom all praise is due. I stand in awe of you. I stand in awe of you. In Romans chapter 5, verse 8, but God demonstrated His own love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. You spoke the words, and all the worlds come into order. You with your hands and planets fill the empty
the sky. You bless the woman and the man inside the garden. And do they feel divine compassion in your eyes? Oh Lord, I stand amazed at the wonder of your deeds, and yet the greater one brings me to my knees. Lord, I praise you because of who you are. That's just for all the mighty things that you have done. Lord, I worship you because of who you are. You're all the reason that I need to voice my praise because of who you are. Night you roll the promise of a virgin, and promise true as he revealed to us your heart. Enduring love is the name of his crucifixion, and in the dark you turn green and dead apart. Lord, I stand amazed at the wonder of your deeds, and yet a great one brings me to my knees. Lord, I praise you because of who you are. Just for all the mighty things that you have done. Lord, I worship you because of who you are. All the reason that I need to voice my praise because of who you are. Lord, I praise you because of who you are. Just for all the mighty things that you have done. Lord, I worship you because of who you are. All the reason that I need to voice my praise because of who to voice my praise because of who you are. Yes, Lord. Lord, your name will be exalted. Your name will be praised. He is exalted, the King is exalted on high. I will praise thee. He is exalted, forever exalted, and I will praise his name. He is the Lord, forever his throne shall reign. Heaven and earth rejoice in his holy name. He is exalted, the King is exalted on He is exalted, the King is exalted on high. I will praise him. He is exalted, forever exalted, and I will
call our speaker for the scripture reading. Doon na may bala ang kasulatan, palayo sa pag-abri. Sa sulat ni San Pablo sa taga-Episo, Kapitulo 3, akong basahon sa Cebuano nga version sa Bible. Verse 10 to 11. Mingon ang pulong sa Ginoo. Aron nga pinaagi sa iglesia ang nagkaraiyang kinaadman sa Dios, ikapahibalo karon ngadto sa mga punuan o mga kagamahanan diha sa mga langit nung dapit, sumala sa walay katapusang tuyo nga iyang natuman diha kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Hinaut ang Dios magapanalangin kanato siyang pulong nga atong gibasa, magaampo kita. Dalaygon nga Dios, amahan namong langitnon, nagaduol kami sa iyong presensya, Lord, uban sa pagpaubos sa among kaugalingon. Pag-ila kanimo nga ikaw ang Dios nga gamahanan, balaan, puno sa grasya ug kaluoy. Ani ang imong mga anak, kauban sa mga bisita, Lord. Migahin og panahon aron nga amo kang simbahon diha sa espiritu kamatuoran. Among bayawon ang imong ngalan. Among pasidunggan ka Ginoo pinaagi sa pagpamalandong sa imong pulong. Lord God, nagahangyo kami sa imong bendisyon sa matag usa kanamo. Hinaot lang, Lord, ang among mga panginahanglan, labi na sa mga butang espirituhanon, matagbo pinaagi sa imong pulong. Gamitan ang imong alagad, dihugi ang imong alagad sa kaalam nga langit nun, nga magasaysay siya sa imong pulong uban sa gahom niini sa pagsusi sa among kasingkasing sa pag-usab sa among kinabuhi. Lord, ikaw na sa panginahanglan sa matag usang niya karon dinhi, Lord, hinaot kat imo kining hatagan o kasulbaran, Ginoo. Kung unsa man ang mga problema, Ginoo, ikaw Ginoo mag-aatabang kanila. Ginoong Dios, nagaampo kami bisan sa makaigsuunan nga uban ka namo, nakig-uban ka namo sa pagsimba, karong adlaw o karong takna, Lord, diha sa ilang mga panimalay, bendisyon ni usab sila Ginoo. Lord God, wala kami mahimo kung wala ka, busa Lord, among itugyan ang tanan kanimo, uban sa dako nga pagsalig ug pagpasalamat, sa ngalan ni Kristo Jesus nga among buhi ug bugtong maduluwas. Amen. Mayong buntag, pag-usab, kalingkod na. Mga igsuon, sa dili pa nato isgutan ang pulong sa Ginoo. Announcement muna. Ang atong igsuon si Angelina Armero, may pauli na sa tinuod niyang Pinoyanan, kaga atong Miyerkules sa La City sa gabi. Ug ang iyang haya, duwa sa St. Peter's Chapel sa Panakan. Dito mi gabi, nag-service mi dito, doon ay mga kaigsuonan, although walay nakauban sa inyo hadiri, tungod kay, wala pa kayo napahibalo, tungod kay sa diyang namatay siya, walay bakante nga chapel sa St. Peter. Kagahapon lang na nabakante, moto nga nabutang siya dito. Sulod sa Miyerkules hangtod kagahapon, gi-press or sulod siya sa presser. Pero karon, ako gabi, nagsugod ang serbisyo o kung gusto mong muadto or unta mo adto mo, aron mag-service ta dito niyang gabi, mga alas 7. Wala tayo sakyanan kaadto dito, Igsoon, pero na may dagang sakyanan ninyo, no? Ako lang mag-commute. Mag-service kita hangtod sa Miyerkules or sa Martes sa gabi, tungod kay pagka-Miyerkules, dadunan siya ang iyang patayng lawas dito sa ilahang Pinoyanan dito sa Mintal sa iyang ginikanan ni Ellen. O dito na padayon ang pagserbisyo. Tungod kay upat lang kadlaw ang gigahin sa St. Peter para sa paghaya. Kung magdugay, 27,000 per day ang pangayoon sa St. Peter kung dito gihapon. So muna nga, nagdesisyon silang ali, ang iyang mga anak nga, ang haya dito na ipadayon, hangtod ilubong sa Pitsa 11. No? I think, Lunes or saan nga daw. Basta ilubong sa Pitsa 11 daw. So mga igsoon, mayong buntag pag-usab, dinhita sa atong paghiskot karon. Ining adlaw, atong himuon ng usa ka official recognition sa mga igsoon nato nga gustong mahimong official members sa simbahan nato, no.
So akong hisgutan karon, the church and his role or her role in the ministry of God today. Ang iglesia o ang iyang role, responsibilidad, katungdanan, o iyang bahin diha sa buluhaton sa Ginoo nining atong panahon karon. Usually, kung maghisgot ta og church, ang mosangtop or mosantop sa atong hunahuna igsoon o kadaghanan sa mga tawo mosantop maanduraw sa imong hunahuna nga kana building. Di ba? Kung minta mo adto ko sa simbahan or adto sa church, I will go to church. Dito ka mo adto sa building. Usahay ang tao nagunahon ang church is the group or denomination. Muna kasagaran ang una-una. Usahay, ang church naghisgot sa usa ka local church. Although ang Bible naghisgot og local church, no? Pero sa Bible igsoon ang pulo nga church, ang murag akong tan-aw dili simbahan ang paghubad sa church unta sa Cebuano, iglesia. The word iglesia is a kanang transliteration of the original word translated to church. The word church in the translation of the Greek word is ecclesia. Muna nga dunay mga sa atong Bible murag iglesia ang paggagamit ang paghubad. Comes from the two Greek words ik, which means out. Wala makita diri. Ang timeline nakita. And kaliho, which means to call. Therefore, the word church means people who are called out of God. Dili tong building, dili ang denominasyon, dili ng atong marka Davao City Grace Gospel Church, dili na mong gipasabot sa Bible. The people who are called out of God. The Holy Scriptures, mga igsoon, mention 3 churches or called out group. Ako nagisgutan para makuha nato nga, it is not the building, it is not the group, it is not the denomination ang giingon sa Biblia nga church. Tanan nga gitawag sa Dios, apil ni ana. Pero doon ay tulo ka group, called out group or churches nga mag-mention sa Bible. The first is the church in the wilderness. Acts chapter 7, verse 38, nining maong panahon si Stephen or si Esteban, nagwali siya. O ang iyang wali, iyang gisgutan ng usa ka butang naghisgot. Matod pa niya sa verse 38. Makita mo sa screen, no? Sa Cebuano miingon, kini mao siya ang didto sa katilingban sa Kamingawan, uban sa mga manulunda nga misulti kaniya sa bukid sa Sinai, uban sa atong mga ginikanan og maoy midawat sa buhing mga pulong aron kini ihatag kanato. So nagisgot si Esteban diri si kang Moses nga maoy nagdawat sa kasuguan. Giingon diri buhing pulong alang kanato. Ganiya sa Sunday school gisgutan nga ang kasuguan gihatag ngadto sa nasod sa Israel, di ba? Dili kanatong mga hintil. So, di kini word nga katilingban diri sa English sa Cebuano igsoon. Kanang word diya sa gigamit nako nga version congregation. That is the word ecclesia. So, kadtong mga tao, kining mga tawhana, no? Mao kining mga tao nga gitawag sa mga tao sa Israel nga gitawag sa Dios gikan sa kaulipnan dito sa yuta sa Ehipto. Gitawag sila sa Dios, pinaagi kang Moses. O gusto sa Dios nga ibalik sila dito sa yuta nga gisaad sa Dios kanila. Moto ang nasaad kita sa si mo katanaw atong 10 Commandments unsa tong nga version sa 10 Commandments nakita nimo how God guided the people out of Egypt. How they protected God, how the Israelites were protected by God coming out of Egypt. Nasad kita niya, no?
O familiar to sa Bible. O they were called church because they are called out of God through Moses. The other is gitawag na kingdom church. Sa Matthew chapter 16, ang Ginoo samtang din siya sa yuta, nagtawag or naghisgot siya nga magtukod siya sa iyang iglesia. So this is different, although the same people nga gitawag sa Ginoo, pero different times, on different purpose. So din sa Matthew chapter 16, gihisgutan din mga igsuon nga miingon si Kristo nga I will build my church, no? Verse 18 to 19. Ingon niya diri og verse 18, ug sultihan ko ikaw nga ikaw mao si Pedro og sa ibabaw nining bato pagatukuron ko ang akong iglesia ug ang mga gahom sa kamatayon dili gayud makabuntog kaniya. Kung nahinungdon mo si Pastor Ayo hisgot nining the gates of hell that cannot prevail. No? Amot ang nahinumdum po, no? Pastor, nahinumdum man, gini, nagisgot rin, no? Unsa ning mga gates nga gisgutan, no? I think. So, muna nga, dinhi, sa verse 19, human siya miingon nga tukuron ko ang akong iglesia ni ibabaw nining bato, ug ang uban kadaghanan, nga ang bato diha mo si Pedro, because the word Peter is a stone. But ang word dito nga tukuron dito sa rock, dili sa stone. Musa dunay mga magtulon nga dito nagitukod ni Pedro ang iglesia o si Pedro nahimong pangulo tungod kay dito gitukod. But ang Biblia nagtugan gino it was founded on the rock, not on a stone, which is the meaning of the word Peter. So karon, ug miingon sa verse 19, ug hatagan ko ikaw sa mga yawi sa gingharian sa langit. So these people nga gitawag sa Dios were given keys of the kingdom of heaven ug gitagaan sa pagbulotan matupad diri ug bisan unsay pagabugkuso din sa yuta dito sa langit kini ilhon nga binugkos ug bisan unsay inyong pagaluagan din sa yuta dito sa langit pagaluagan kini pagailhon kini nga niluagan, linuagan, or loss. No? So, they were given, mo na nga, ingon din sa Matthew chapter, mo na gisulti, nga, this is talking about the kingdom. This church is the kingdom. Gitawag na ito na kingdom church. So, ituduan kita kung saan pag-interpret ng Bible o kaya sa Sunday School, nga all narratives has to do with prophecy, which is about the kingdom. No? The kingdom, igsuon, sa Ginoo, atong isgot ang makadiyot, it was promised to the people of Israel when they were going out of Egypt. In Exodus kapitulo 19, gisgutan ni ganihan ni Pastor Ayop, dinhi makita nato ang paghatag sa sa Old Testament. Ang kapitulo 19, diha magsugod ang Old Testament, ang kasuguan. Karon sa diha nga miabot sa ang mga tao sa Israel sa yuta o dito sa duol na sa Kanaan, gipatawag si Moses pasaka dito sa bukid sa Sinai. Ug mao ni ang gisulti sa Dios kang Moses ug ipasulti ngadto sa mga tao sa Israel. Sa ikatulo ka bulan chapter 19 verse 1, human ang mga anak sa Israel makagula gikan sa yuta sa Ehipto. Niadtong maong adlaw mingdangat sila sa kamingawan sa Sinai. O sa nagalakaw sila gikan sa Refidim, umiabot sila sa kamingawan sa Sinai, ming pahamutang sila sa kamingawan, o didto ang Israel ming pahaluna sa tubangan sa bukid. Verse 3, og si Moises mitungas ngadto sa Dios, og si Jehova nagtawag kaniya gikan sa bukid, nga nag-ingon, sa ingon ini ikaw magapamulong sa panimalay ni Jacob, og sultihi ang mga anak sa Israel. Kamo na nagpakakita sa gibuhat ko sa mga Ehiptohanon o giunsa ko pagdala kamo
sa ibabaw sa pako sa mga agila ug gidako kamo nganhi kanako. Verse 5. Busa karon kung kamo magapatalingho gayud sa akong tingog ug magabantay kamo sa akong mga tugon, nan kamo mahimo nga akong kaugalingon nga bahandi gikan sa kanilod-an sa tanang mga katawhan kay ang tibuok nga yuta ako man. Verse 6. Og alang kanako kamo mahimong usa ka gingharian sa mga saserdote ug usa ka balaan nga nasod. Kini mao ang mga pulong nga igapamulong mo sa mga anak sa Israel. They were promised that they will become a kingdom of priests, gingharian sa mga pari or saserdote. Ang giingon sa Dios. Dito nagsugod tong, although ang plano sa Dios pagtukod og kingdom dito na sa pagsugod sa pagbuhat ni sa tao. Muna nga Genesis 1:1 nag-ingon, in the beginning God created the heavens and the earth. Wala siya moingon God in the beginning God created the universe. Because dito pa lang daan sa mong bersikulo, it is hinted or it is implied that there are two programs of God na mudagan sa panahon, magadagan sa panahon. So, okay, siguro ka ganiya, sa Sunday school na to, the right division of the Bible is between prophecy and mystery. No. So, ang saad sa Dios nga mahimo silang gingharian na tuman o gisaad ngadto kang David, no? O kang David sa ato gihapong tan-awon, wa man ako mabutang di sa eskrino sa ako. Sa 2 Samuel chapter 7 verse 12, atong makita diri ang gisulti na pud ang saad sa Dios sa pagtukod sa kingdom. 2 Samuel chapter 7 verse 12. Mingon diri, og sa diha nga ang imong mga adlaw mahumana. Si David ang gisultian ni sa Dios, pinaagi nga sa propeta sa nga si Nathan or Nathan. Sa diha nga ang imong mga adlaw mahumana, ug ikaw matulog uban sa imong mga amahan. Akong patindugon ang imong kaliwat, sunod kanimo nga mugula gikan sa imong mga ginhawaan, ug akong lig-unon ang iyang gingharian. Siya magatukod usa ka balay alang sa akong ngalan, ug tukuron ko ang trono sa iyang gingharian sa walay katapusan. Ako mahimo nga iyang amahan, ug siya mamahimong akong anak nga lalaki. Kung siya magabuhat og sala, ako siyang pagakastiguhon sa sungkod sa mga tao ug sa mga pudlos sa anak sa mga tao. Verse 15, apan ang akong paghigugma o akong mahigugmaong kalulot dili mubiya kaniya, ingon sa pagkuha ko ninigikan kang Saul nga akong giwagtang sa imong atubangan, ug ang imong balay ug ang imong gingharian pagahimuong malig-on sa walay katapusan sa imong atubangan, ang imong trono pagalig-onon sa walay katapusan. Sumala nining tanang mga pulong ug sumala nining tanang mga pananawon, sinitan na mulong kang David. So this was promised to David. Now, the fulfillment na hitabo igsuon sa natao si Kristo. Then, the beginning of sa paghisgot ining maong kingdom. Dito sa Matthew chapter 3, si John the Baptist gisugo sa Dios sa pagmantala. Ingon niya, Matthew chapter 3, verse 1 ug 2 niingon. Ug niadtong mga adlaw mitungha si Juan nga Bautista nga nagwali dito sa mga awaaw sa Huda o Judea. Siya nag-ingon, pag hinulsol kamo kay ang gingharian sa langit duol na. The kingdom which was promised before is already near because the king was already born, was sa duol na. Then sa diyang gidakop si Juan Bautista na priso, si Kristo na ang nagwali pod. Ingon siya sa chapter 4 verse 17. Miingon si Kristo, sukad ni adtong adlaw si Jesus misugod sa pagwali nga nag-ingon, pag hinulsol kamo kay ang gingharian sa langit duol na. So kinis bosa kaingon ta nga kini nga saad alang sa nasod sa Israel ug gani gisgutan nga God is wanted that all the world including the Gentiles be blessed
through the people of Israel and through Jesus Christ. Gisgutan na sa Sunday School. Mao nang katuyuan sa Dios. So, ngano nga dunay kingdom para mahimo silang gingharian sa pari ug magwalis sila sa pulong sa Dios ngadto. So niining maong panahon igso nagtawag siya mga tao. Christ is calling people to be the apostles or disciples. They were the church because they were called out of God. The church is people who are called out of God. This is the kingdom church because the purpose here is to establish the kingdom. That's why there are 12 apostles, because when this kingdom will be established, there will be 12 thrones where the 12 apostles will be judging the 12 tribes of Israel. Matthew chapter 19 verse 28, manang isulti. So, during this period, si Christ is calling people. Ang unang disipulo nga gitawag, nasigutan na ito yung miaging Domingo man siguro to, si John, si Peter o si Andrew, si James o si John. O kita na ito sa kasaysayan, sa narrative diri, he is calling people until they reach 12. So, si Kristo nagwali, sa chapter 4, verse 23, miingon siya, ug sa tibuok Galilea, misuroy siya nga nagpanlo, sulod siya mga sinaguga, ug nagwali sa mayong balita, mahitungod sa gingharian, the gospel of the kingdom, ug nag-ayo siya sa tanang balatian ug tanang sakit diha sa kasatawhan. Chapter 9, verse 35, nagpadayon sa paghisgot nga, si Kristo nagwali sa mayong balita sa gingharian. So, this church, which Christ said, I will build, is the kingdom church. Then the third nga gisgutang church sa Bible is the church which is His body. Ug kining mga tao nga the church which is His body, makita nato sa gisulti ni San Pablo sa Ephesians, kini gitawag or kini nga church is started by Jesus Christ by calling out the one who persecuted His disciples. Kinsa nga tao na siya ang nagpersecute sa mga Kristiyanon sa mga panahon? Si San Pablo ang nangulo. Sugo sa mga kadagkuan sa Israel. Si Pablo na ay authority gikan sa kadagkuan sa Israel, mga saserdote. Nalutuso niya ang mga Kristiyanon nga nagsunod kang Kristo because they do not believe Jesus Christ. So the first member of this body of Christ, of the church which is the body of Christ, is Paul. If today you receive Jesus Christ, you are a member of this church. Ison. Membro ka sa lawas ni kung gidawat ni Kristo because that is the procedure. God is calling people today to be a member of the church which is His body through the gospel. Tanaw na to ang mga bersikulo na gisto sa body of Christ. Ephesians chapter 1, verses 22 ug 23. Mingon diri si Pablo. Ug siya nagpahiluna sa tanang mga butang aron mahisakop ilalom siyang matiil ug naghimo kaniya nga ulo ibabaw sa tanang mga butang alang sa iglesia. Verse 23, nga mao ang iyang lawas nga napuno kaniya nga mao ang nagapuno sa tanang butang diha sa tanang dapit. The church which is His body. Sa Colossians chapter 1, gibaliktad ni Pablo ang word, the body which is the church, to emphasize that this church is different from other churches or other people who are called out of God. Philippians or Colossians chapter 1 verse 24, miingon, ginakalipay ko karon ang akong mga pag-antos tungod kaninyo, og dinhi sa akong lawas ginapuno ko ang mga kasakit nga nakulang sa mga pag-antos ni Kristo alang sa iyang lawas nga mao ang iglesia. Dito sa giingon ni Pablo, the church which is His body, or the body which is the church. Diri na po sa Ephesians, the church which is His body, ang diri the body which is the church. O giklaro ni Pablo siyang sulat sa taga Corinto nga you are a member of the body of Christ. Gisgutan ako ni Igson because awang gisgutan na to tungod sa mga membro karon nga atong ipahaluna or atong
publicly i-recognize to as member of the church. Is part of that local church diri sa ato. O atong ihimasgutan nga, that church is the instrument of God to proclaim His message today. Not the people of Israel. It is the church or the member of the church. So, iyon ako nga, si Pablo nagtawag, o ang Ginoo nagtawag, personally kang Pablo. Pero si Pablo gisugo sa Dios sa pagtawag og mga tao na mahimong membro sa body of Christ. Iyon sa pagtawag, naghisgot ang balaang kasulatan nga, God used the message. Si Kristo naggamit sa maayong balita sa kingiran sa pagtawag og mga tao. Karong panahon, ang Dios naggamit sa mensahe o maayong balita nga gitawag ni Pablo og maayong balita sa grasya. Og miingon si Pablo sa iyang sulat sa taga Tesalonica kapitulo 2 bersikulo 14. Miingon siya, alang niini gitawag kamo niya pinaagi sa among maayong balita aron kamo makabaton sa himaya sa atong Ginoong Hesukristo. Alang niini gitawag kamo. Diyan diha sa may wala ba diha? Wala mo butang. Gitawag kamo nga pinaagi sa mga balita. Ginumduman to igsoon. The gospel of the kingdom is not the gospel today. It is the gospel of the grace of God which talk about the death, the burial, and resurrection of Jesus Christ. And that death, ang maong kamatayon ni igsoon, is the only death that can reconcile a sinner to God. Muna nga, and this ministry of reconciling people to God is sa ato nang gibasa kaganiya sa Ephesians chapter 3. Akong balikon pagbasa sa ining, to the intent that now the manifold wisdom of God might be made known by the church to the principalities and powers in the heavenly places. It is the church nga gamiton sa Ginoo nga pakita nato igsoon nga it is although you are a member of the body of Christ, but the body of Christ today, mga igsoon, is divided by many names and denominations. Di ba daghan mang grupo karon nga nagwalis pulong sa Ginoo? Di ba? That is a division. Satan wants to divide the church. Aron nga ang katuyuan sa Dios sa pagwali, sa pagtawag og mga tao nga mahimong membro sa iyang lawas, dili madali-dali o kahuman. Dunay gisulti ang balaang kasulatan nga, if the fullness of the Gentiles be come in, meaning, ang pinakakatapusan nga membro sa lawas ni Kristo sulod na, there will be the rapture. Muna nga itong makita sa Bible. Pero unsaon pagkakumplito sa body of Christ nga, nag-divide man ang Christendom or ang Christianity. O naghatag og different messages. And the message that saves today is the message that was given to Paul, and that gospel is about the death of Jesus Christ. Muna igsuon, very important igsuon nga mahimo kang membro sa local church. Why? Because maura ni makita sa mga tao nga magwali. The body of Christ is composed of all saved believers or saved people from the time of Paul until the rapture. Igsoon. Ang atong maigsoon si igsoon ihilin na una na nato. She is a member of the body of Christ. And everyone who received Jesus Christ as their Savior is a member of the body of Christ. But the body of Christ is divided. I am personally indebted to God. Kana bang kay ko nga magpasalamat ko kay I have known the right message that saves. So, o kung ang iglesia gitugyanan sa Dios sa maong katungdanan igsoon, you must be a part because you are not saved just to escape the penalty of sins which is the lake of fire. Dili na mo tuyo sa although one of the desire of God that man should not be tormented in the lake of fire. But
ang purpose sa Ginoo igsoon is to make you, to use you as her instrument in the proclamation of the gospel that saves, which is the gospel of the grace of God. Mo nagisulti ni Pablo, kung balikan nato ang Ephesians, di ba? Mingon siya nga, it is the intention of God that the wisdom, the manifold wisdom of God, meaning the revelation of God through the Apostle Paul, regarding the body of Christ and the truth that guides to live these people. Sa Bible, ganihan na isgutan nga, only a portion of the scripture is about the body of Christ, that kanang writings ni Pablo. Ang diha gipakita ni San Pablo how important the church in the ministry of God. Usahay igsuon kayo dili manggod ta kanabang kanabitang pwede ra man ta mo simba bisag asa, di ba? May nga di lang kumuadtog simbahan pastor kay pwede ra man kumusimba diri sa balay. Igsuon ang Biblia nagtug there is a personal worship and there is a corporate worship. O diha sa maong panahon igsuon, kung mahimo kang kanabang umiyong magpamimbro, you belong to the group, no? So, doon na kay obligasyon. So, kung diha ka as a member, may kaadi lang kung magpamimbro ko siya, kay membro naman ko sa body of Christ, tinuod na. Pero unsa mayong part, diha sa katuyuan sa Dios nga iyang gamiton ang iglesia ug ang iglesia ang local church ang ato makita igsoon dili ang body of Christ as a whole. There is a need nga mag-appeal ta sa usa ka grupo kay dili man ka ang mga tao dili man ka nga dili ka membro pero naantay grupo kay ang local church is an organization na is yun. Ug ang organisasyon nagkinahanglan nga dunay membership. Ug tungod ana igsuon, ang mga tao diha, ug naay mga tao mobisita lang didto, dili gyud siya makainga, apil ka diri or kana apil ka sa buluhaton, kinahanglan ka mao ni atong buhaton kay naa may obligasyon igsuon diha sa iglesia. Muna nga importante. Ang pinaka-importante igsuon because God wants to use you. Magpagamit ba ka igsuon? Unsa ni paggamit? Unsa ni mo pagpagamit? Makigrupo ka. Kay sa Bible igsoon, dili pwedeng mag-inusara. Mao na bitaw kung imong tan-awon ang disipulo gipadala ni Kristo tubay to. Si Pablo nagwali sa nagsi kauban. Ngano man? The ministry of God is not kanang pang-inusara. It is a corporate. So, nasayo na kita niya na igso, no? So, ang unang membro, sa akong nagingon, people is calling today to be a member of the body of Christ. O si San Pablo nagisgot nga, sa akong nagingon, it is not only the purpose of God saving us from the penalty of sin, but to use you. Muna gisulti niya, di ba? Atong balikan ang popular versikulo nato sa Biblia, Ephesians 2:8, 9, ug 10. Unsa may gisulti di para makita nato igsoon sa kapayangdanon. Ningon diri kay tungod sa grasya kamo nangaluwas pinaagis pagtuo ug kini dili sa inyong kaugalingong kahimuan kinihatag sa Dios. So God is offering salvation to thee as a gift. And He wants to use to those people who accept the gift. Ingon ni Pablo sa verse 9, dili tungod sa mga binuhatan aron walay sibisan kinsa nga magapasirkarbo. Ug kani ang pinaka tumong sa Ginoo sa kaluwasan ng verse 10. Kay kita, ikaw ug ako nga nahimong membro sa body of Christ, hinimo diha kang Kristo. Siya ang nag-umol ka nagluwas sa nato. Himo ka nato nga kay kita iyang mga binuhat, hinimo diha kang Kristo, Hesus alang sa mga maayong binuhatan nga gilaraw ng daan sa Dios aron nga niini managawi kita. Taigson.
Excuse me. Muna tuyo sa igsoon sa nganong nagtawag ang Diyos ng tao. Dito sa Old Testament, gitawag niya ang mga tao sa Israel aron moadto sa yuta sa Kanaan, aron sila magsimba dito sa Dios. Sa diha nga mga tao sa Israel misimang sa mga kalagdaan sa Dios, mitungha si Kristo aron sa pagtuman sa saad sa mga tao nga gisaara niya, ug nagtawag na pud siya mga tao. Aron nga kini mga tao gamiton niya sa pagmantala sa pulong sa Dios ngadto sa ubang mga tao. Muna nga sa sinugdan si Kristo, kung balikan nato, sa diyang gitawag niya ang 12 apostles, iyang gisugong ayaw mo adto sa mga hintel. Adto mo dili mo agi sa mga Samarianhon, kundi ngadto sa mga nangawalang karniro sa banay ni Israel. Human namatay si Kristo, ang sugo niya apil na ang tibuok kalibutan sa sugo ni Kristo nga imantala nila ang maayong balita sa gingharian. Di ba? Muna ang gitawag na Great Commission. Pero ang nasod sa Israel wala mo dawat. Busa, nagtawag siya glaing tao, mamo si Pablo, ug ipadadaan niya glaing mensahe, ug kana nga mensahe naghiskot sa pagpasiguli sa tao. Igsoon, mga igsoon ko sa Ginoo. Although nabahin-bahin man ang iglesia karon or body of Christ, we must be a part of a local church. Muna nga, the importance of the local church is soon or is shown. Gipakita. Pila gani ang sulat ni San Pablo? Pila? 13? Kung i-apel ni mo ang Hebrews 14, pila ka buok anang 14 gisulat niya sa iglesia? Pila ka buok? Di ba? Daghan ang gisulat nga. Because God is using the church today. Nga ang iyang katuyuan, mahibawan sa tanang mga, o ang mga tao maluwas. Because that is the desire of God that all people must be saved. Pero ang kaluwasan is dependent upon the reception by faith sa buhat ni Kristo dito sa cross. So, usbo na ako, mubo naman niya akong mensahe, naghisgot naman tayo sa kamahinungdanon. Ako lang gisgutan pag kamahinungdanon yung mahimong membro ang sa katao sa iglesia. So that you will feel na kay kauban sa ministry, kay mag-inusara kay igsoon, laay kayo igsoon. Moabot yung panahon na laayan ka. Sa experience na mo sa mga panangkaron sa atong ministry, kung kay kauban laay, mo nga encourage nga matag-usa na participate sa atong ministry. Ang ministry karon is telling people about Jesus Christ and His death on the cross. That is the ministry. Ang atong ministry igsoon is talking about knowing or spreading the word of God and preaching the gospel that saves. Munang giingon ni Pablo, ug ang ngalan sa atong ministry karon is the ministry of reconciliation. Chapter 5, verse 18 ug 17 sa 2 Corinthians, miingon si San Pablo, verse 18, o kining tanan gikan sa Dios. Unsa ning tanan ring gisgutan? Kanang mga butang nga gibuhat ni tao. O atong atuan ng verse 16. Busa sukad karon ang among nahibaluan ang tao dili na sumala sa tawhanong pag-ila ug bisan tuod panahon nga si Kristo among nailhan o nahibaluan sumala sa tawhanong pag-ila. Karon wala na kami ila kaniya sa ingon. Busa kun ang tao ana kang Kristo bag-o na siyang binuhat, ang daang mga butang nagapangagi na. Tanawa ang bag-ong mga butang nahiabot na. Kung nidawat ka sa igsoon kang Kristo, nahimo kang bag-o nga tao. Og miingon siya, verse 18, og kining tanan. Ang tanan nga gibuhat sa Dios nimo. Ang tanan nga gisaad sa Dios nimo. Tungod na sa gihimo ni Kristo dito sa cross. Ug matud sa verse 18, kining tanan gikan sa Dios nga mao ang nagpasiguli kanamo ngadto kaniya pinaagi kang Kristo. Kining word nga kanamo pwede tang buwan kanato. Because the word is us. Ingon pa diri ug naghatag kanamo sa buluhaton sa pagpasiguli. This is our work, igsoon. This is the ministry, igsoon. You must be a part of it. Because you are saved not just to escape the penalty of sin, but God wants to use you to proclaim this or to do this
ministry of reconciliation. Verse 19 miingon, nga mao kini nga ang Dios diha kang Kristo nagapasiguli sa kalibutan ngadto siyang kugalingon sa walay pag-isip batok kanila sa ilang mga kalapasan. Imagine igsoon, Jesus, when Christ died on the cross, He is not thinking of your sin. Giisip nang wala. Ang iyang gihunaw na nga maluwas ka. Ingon pa diri, og wala, nagpasiguli sa kalibutan ngadto siyang kugalingon sa walay pag-isip batok kanila silang kalapasan og nagpiyal kanamo. O tinong nagpiyal sa iglesia. Kaya wala na mas Pablo sa buluhat o sa balita sa pagpasiguli. Na ay ministry of reconciliation, na ay message of reconciliation, and that is talking about the death of Jesus Christ. Igsoon. So I hope, igsoon nga, as a member of the church, atong hinuduman, God wants to use you. And God wants you to be a part of the group. Aron nga mahimong dili ka malaay sa pagpangalaga igsoon. It is a corporate ministry igsoon. Dili na usa ka tawo, dili lang sa pastor. Nahibalo mo igsoon ang buluhatan sa pastor. Dili man gyud ang siya mangunay pagwali, pag-evangelist, dili ingana. Kung imong tan-awon sa Bible ang buluhaton sa pastor igsoon, moabot man ang bagong pastor nato ug hayop nga mag full time na si pastor. Unsa may gisulti sa Ginoo mahitungod sa pastoring? Ako lang nisgutan aron nga 11:06 pa man atong tapusan sa atong ceremony karon sa pag-akseptar. Sa chapter 4 sa verse 11, or ako lang basahan sa verse 9 sa Ephesians chapter 4, sa pag-ingon pagsaka niya unsa may laing ipasabot niini kung dili siya nakanaog usab ngadto sa kinaubsan nga bahin sa yuta. He's talking about the Christ. When Christ died, He went to the innermost of part of the earth. And I think, kadtong giingon nga, prison, spirits of prison, or prison of spirit. Pirsuhan sa mga kalag. I think, hadis tong gisgutan. Busa, o siya nga nanaog, siya usab ang misakas sa ibabaw, saylo pa sa tanang kalangitan, aron siya magapuno diha sa tanang mga butang. Verse 11, ug ang iyang mga gasa mao ang uban na himong mga apostolis, ang uban na himong propeta, ug ang uban na himong ebanghelista, ang uban na himong pastor, ug mga magtutudlo. Unsay tuyo, alang sa pagsangkap sa mga balaan, pagsangkap kani ang buluhaton sa pastor. Ug I hope nga kadtong gi-present ni Pastor Amlon, no, mahitabo tulis sa tuwa nga wala nako nabuhat. Igsoon. Ingon ni hangtod, alang sa pagsangkap sa mga balaan, alang sa buhat sa pag-alagad. Ang pastor may mangulo, pero dili siya gud mangunay. Kaya usahay man gud, iya na sa pastor, iya na ng buluhat ng tan, iya na. Dili na maugid ang tumong igsoon, sumala sa paagi sa Dios ug sa palisiya sa Dios. Ingon pa diri, alang sa pagsangkap sa mga balaan, alang sa pagbuhat sa pag-alagad, alang sa paglig-on sa lawas ni Kristo. Hangtod makakabot kitang tanan sa pagkahiniusa, sa pagtuo, sa kahibalo, mahitungod sa anak sa Dios, o makakabot sa kahamtong sa pagkatao, sa sukod nga gidakon, sa gidakon sa kahupnganan ni Kristo, until we become like Christ. That is the work of the leaders of the church. And the members should participate, igsoon. So, mga igsoon ko sa Ginoo, I hope nga nasabtan ninyo ang gisulti karon. How important the church in the ministry of God. Ug dili na mahimo sa pastor, dili na mahimo sa elder, kinahanglan mag-usa ta igsoon. Manang karon, akong tapuson din igsoon. Do you want to be used by God? Ikaw rin may makatubag na igsoon. Sa tuyo na ang ubang mga tao maluwas ug mahimo pong appeal sa atong grupo sa pagpangabig. Karon takna igsoon, akong tawagon akong hangyoon si Brother Binja, ang atong chairman sa board, ug ang atong secretary si Ma'am
Caroline Autida Logroño, si Engineer Benji Cañete sa pag-ari diri. I hope nga na natong asa natong kuan nato. Asa man perfect. Ato nang himuon karon ang I think dili man tingali ceremony but official recognition sa nag-apply for official membership sa church. Nako'y kopya diri pero wala nako diri ang certificate. As I call your name, please come up on the stage and receive that magtindog lang ko sa diha no, moari diri pag balik diha pagtindog pagsunod. Akong tawagon ang mga atong i-recognize karon by alphabetical order. Asa to ang secretary may mo kanina ma'am kanina. We will read the citation. The certificate of membership is hereby given to Ruben M. Boyser, having been able to comply all the requirements for membership, is hereby certified as an official member of Davao City Grace Gospel Church Incorporated. This membership carries with it the privileges, duties, and responsibilities of a member, given this 8th day of September 2024 at Davao City, Philippines. Lloyd John D. Maglines. Shaiful Esan Q. Umad. Godfrey Sphinxter O. Sagarino. Carmelita M. Basalo. Juneline Villamente Elvinia. Marinel D. Rojo. Jade Ashley D. Denzo. Next, Lino F. Velches Jr. Annalyn Y. Bulina. J. Jere B. Improso. Priscilla Pesidas. Dexter Bray Boyser.
Ayas. Congrats, Dex. Jotham Rojo. Congrats. Rean Tumala Handugan. Congrats. Daniela Denzo. Josephine Delicano. And Earl Ray Mantilla. Salamat, Ma'am Caroline, o chairman nato sa board. Mga igsoon, you are hereby confirmed as official member of the church. Pero doon na mo himuong pakigsaad. So as I ask the question, please answer yes or no. Do you promise that you shall protect the unity of the church? O ako'y nadunggan. Do you promise? Yes. Do you promise to participate in the evangelism ministry of the church? Yes. Murag hinay kayo. Yes. Do you promise to serve in the ministry where you can be used? Do you uphold the Christian testimony in your life? Yes. Do you promise to support the financial need of the church by giving religiously your tithes and offerings? Yes. Salamat. Mga igsoon ko sa Ginoo, wala na ninyo gihimo nga promise sa ako, saksi mi sa inyong mga promise karon. Sa sumala sa inyong gingon ug sa akong mga pangutana inyong gitubag. So karon atong ampuan, akong hangyon pagbali ang mga elders of the church diri tanan sa pagtindog sa likod nila. Ug atong i-extend ang atong kamot kanila samtang himuon ang dedication prayer. Just because magampo ta. Dalaygon og mahigugmao namo nga Dios. Salamat Ginoo nining mga kaigsuonan nga migahi or mi saad Ginoo nga mubuhat sila sa ilang katungdanan ingon nga membro nining iglesia. Sa pagpaluyo sa buluhaton, pinaagi sa participation. Sa pagsuporta sa buluhaton, pinaagi sa paghatag silang finances alang sa buluhaton. Sa pagkinabuhi, Ginoo, ingon nga imong mga anak. Lord, giila namo, Ginoo, nga kami mga tao lamang. Ug dunay mga kaluyahon sa kinabuhi. Apan salamat, Ginoo, nga ikaw magagamit kanamo. Ingon nga imong instrumento sa pagpaluyo o sa pagpahayag, sa pagmantala sa imong pulong ngadto sa ubang mga tao. Aniya sila karon Ginoo nagapanumpa ug ginaot Lord nga imo silang tabangan sa ilang panumpa. Imo silang ubanan sa ilang paghimo sa ilang buluhaton Ginoo. Og salamat usab Ginoo sa imong paghatag kanamo kahigayunan nga mahimong galamiton sa imong pulong. Lord, kaming mga opisyalis sa iglesia nagpaluyo kanila. O ginaot Lord nga ikaw usab magapaluyo kanamong tanan diri sa iglesia. Iyan po na ako ang mga membro karon Ginoo nga niya dinhi mga bisita. Hinaot Lord nga ikaw Ginoo
magpahinumdum kanila nga sila membro sa imong lawas ang iglesia. Ug doon na sila'y utang kabubuton, Lord, sa imong gibuhat dito sa cross. Hinaot, Lord, ilang bayluan kini sa ilang pagpangalagad. Usaha kami, Ginoo, diha sa imong buluhaton. Usaha kami, Ginoo, aron sa pagsangyaw sa imong pulong ngadto sa uban. Bendisyoni kining bag-ong mga membro, Lord. Ubani ang mga opisyales ng iglesia, mga elders, mga deacons, mga organisasyon sa iglesia, Lord, young people, men and women's organization, even sa mga bata, Lord. Ubani ang mga worker diri, Pastor Brian, Ma'am Perfect, bisan pa ni Ma'am Erika, ug ni Ma'am Belia, Lord. Ug sa tanan, Ginoo, naghangyo kami sa imong pag-usa kanamo, aron ang imong katuyuan pinaagi sa iglesia ang masangyaw imong pulong mulambo, Lord. Nasayod kami, Lord, nga dunay babag kining mahitabo, Lord, tungod kay dili gusto ang imong kaaway nga kami magbuhat sa imong buluhaton. Busa lig-una kami, Ginoo, hatagi kami courage nga magpadayon. Among giampo kining tanan ug amo silang gitugyan diha kanimo uban sa dako nga pagsalig. Sa ngalan ni Kristo Jesus nga among buhi ug bugtong maduluhas. Amen. Congratulations sa mga among membro. Pwede na makalingkod. Our giver's text for today is found in the book of 2 Corinthians chapter 9 verses 6 to 7. Remember this, whoever sow sparingly will also reap sparingly, and whoever sow generously will also reap generously. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a joyful givers. Ang Diyos magkapanalangin sa mga pulong natong gibasa.
Almighty God, we thank you for the blessings that you have given us. You are really faithful, true, and your love beyond human understanding. Lord, we greatly praise and thank you for the lives that you gave to us, the promise that you have given to us, the hope that someday we will be with you. While working in this world, Lord, we thank you for the opportunity and privilege that you have given us to help the ministry to proclaim the ministry of reconciliation. And Lord, at this time, we thank you for giving us the privilege where we could help through financial support to the different ministries that you have given us. We pray that you will bless our lives, our businesses, our work, and continue to input us that desire to help your ministry through financial resources, financial givings, and also, Lord, most of all, that you encourage us to present our lives to be an instrument of telling our loved ones, our friends, people in the community about your great love, that you have died for them and offered them that eternal life that you had prepared. Lord, we thank you. And may you continue to bless us, to talk to us through your holy word. We would like to thank this through Jesus Christ, our Savior and Lord. Amen. Let us sing our closing hymn, He Hideth My Soul. He
Our speaker for the closing prayer and the benediction. Lampo ta. Labing gamahanan ug dalaygo namo nga Dios, daghang salamat Ginoo sa panahon nga imong gihatag kanamo karon. Naghiusa kami Ginoo kauban sa among mga bisita sa pagsimba kanimo diha sa espiritu ug kamatuoran. Salamat sa imong pulong Lord sa pagpahinumdum kanamo sa imong dako nga gugma nga gibuhat nimo didto sa ibabaw sa cross. Sa imong pagpakamatay alang sa among mga kasalanan. Ug kana nga buluhaton sa pagsangyaw niini Lord gitugyan kanamo. Salamat sa pribilehiyo Ginoo nga kami nga mga makasasala saved by grace. Mahimong instrumento nimo Ginoo sa pagpakaylap sa imong pulong ug sa imong maayong balita sa grasya. Hinaut Lord, musanong kami sa imong tawag. Mukumit kami sa imong tawag kanamo ngadto sa buluhaton. Sama sa gibuhat ni San Pablo nga wala niya isipang iyang kinabuhi nga bililhon alang kaniya basta lamang matuman ang iyang katungdanan ang pagbantala sa maayong balita sa imong grasya. Hinaut Lord nga ang maong commitment sa mamabutang sa among kasing-kasing. Nga samtang kami nagapaabot sa among bulahang paglaom, sa imong pagpadayag diya sa kapanganuran, ang among kinabuhi magamit Ginoo sa katuyuan nimo, nga unta ang tanang tao maluwas. Lord, salamat sa imong pagpasaylo sa among mga kalapasan, sa among mga nabuhat nga dili maayo Lord, o sa tanan namo nga mga butang nga dili nahimutan. Salamat sa imong gugma ug kaluoy. Ginoong Dios, magabulag-bulag kami karon, magapamauli kami ngadto sa among mga panimalay, balik ngadto sa naandan namong mga buluhatong mga paningkamot Ginoo. Ang among hangyo kanimo Lord, ubani kami, bantaye kami, hatagi kami kusog o kaalam Ginoo sa paghimo sa among mga obligasyon sa kinabuhi, ngadto sa among pamilya o ngadto sa sosyedad o nganhi sa iglesia Lord. Hinatabangan nimo kami Ginoo nga mahimong makatampo Ginoo sa kalambuan. Dili lamang sa among pamilya kundi dili sa imong buluhaton. Pusa Lord sa among pagpamauli karon, naghangyo kami nga unta
Makadangat kami sa mong panimalay nga walay makakulian Ginoo. O ginaot Lord, kang among kinabuhi mahimong magamit nimo sa pagsulti sa imong pulong adto sa uban. Lord God, wala kami mahimo kung wala ikabo sa among itugyan kining tanan diha kanimo. Uban sa paglaom nga ang among mga hangyo ug mga pagamo hatagag nimong tubag sa tukma nga panahon sumala sa imong nakita nga ikaayo sa among kinabuhi. Among kining gipangayo, among kitugyan uban sa pagpasalamat sa ngalan ni Kristo Jesus nga among manduluwas. Ug karon ang gugma sa amahan nga langitnon, ang grasya sa Ginoong Hesukristo ug ang pagkigambit sa balahang espiritu magauban ug magagiya kanato gikan karon ug hangtod sa katuigan nga walay kinutuban.